Okay. Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Let us pray. O Lord, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal na walang humpay, na walang katumbas, walang katulad. Ang pagmamahal mo, O Diyos, na hindi mo kami binibigo, Panginoon. Kapag kasi yung mga salita at pangako, Lord God, na you will never leave us nor forsake us. Na sa kabila ng aming hindi pananatiling tapat ka pa rin sa amin, O Lord. Dahil yun ang iyong attributes, yun ang iyong katangian na tapat ka sa iyong salita. Dalangin namin, Lord, na patuloy niyo pong pagpapalain ang aming pakikinig ng iyong salita, tanglawan niyo po ang aming pangunawa. And we pray, O Lord, for your Spirit to move and speak into our hearts as we listen to your word. At hayaan niyo rin po, O Lord God, na ang patuloy mong pagkalingap sa bawat isa ay amin pong maranasan at maging patotoo po kami, Panginoon, na maging sa gitna ng aming kagipitan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Amen. Po. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. On behalf of the church, gusto ko pong i-welcome ang mga bisita ni Sister Lisa. Welcome po. Hindi ko na po matanong isa-isa yung pangalan niyo. Medyo lampas na sa oras. Mamaya naman po namin kayo tatawagin at kamamayan. Okay, welcome po sa gawain ng Lord. Maliban sa birthday celebration ni Nicole, welcome din po sa gawain ng God Most High Christian Ministry. Okay, gusto ko pong i-share sa inyo topic na humanity's freedom. Kasi kung tatanungin ko po kayo, kayo ba ay mayroong kalayaan? Amen. 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 Okay, maliban doon sa free will na hindi maging ang Diyos, hindi sinasaklawan yung ating free will, gusto kong pag-aralan natin yung freedom na ipinagkaloob ng Diyos sa atin nung tayo likhain ng Diyos. Okay, narinig niyo ba yung term na third world country? Yeah. Tayo? Ano ang pagkaintindi niyo sa salitang o sa term ng third world country? Developing, medyo hindi ko alam kung nag-develop na sila or papasok pa lang sa stage na developing, pero yung salitang mahirap, medyo pasok yun doon. Underdeveloped. Ha? Underdeveloped. Underdeveloped, okay. Ganito na lang. Kailan po nag-umpisa ang term or concept na third world country? May idea ba kayo? No. Wala rin akong idea. Okay. Third world country was introduced during a meeting at the G5 nations. Ang G5 nations po ay France, Germany, Japan, UK, and US. Long time ago when they met to discuss the future development of the global economy. Introduction lang po ito, hindi po ito pinaka-topic ko. Gusto ko lang bigyan pansin para masusundan nyo. Okay? A French economist categorized countries into three categories. First, yung first world or old world of Europe, which had been built on the agricultural society and governed by feudal lords and kings. Hindi tayo kasama doon. First world or old world. Ang pangalawa, syempre, second world. Ang second world na ito, also called New World, this described the discovery and settlement of America. This era was known Industrial Revolution, which laid the foundation for our modern mechanical and technical societies. Nasusundan. Sa tingin nyo, pasok tayo sa second world? Tingnan natin kung saan tayo papasok. Third world. Hindi tayo pasok sa first, hindi tayo pasok sa second. Tiyak yun, pasok tayo sa third. Kasi hanggang third lang eh. Ang third world na tinatawag ayon sa French economists describes the billions of people that became the victims of oppression through subjugation and slavery. We are not slaves, pero hindi rin tayo
pumasok doon sa New World na settlement ng Amerika. Hindi tayo pumasok doon sa Industrial Revolution. Hindi nga tayo slaves, pero kaya ko ito sinishare kasi mayroon din katotohanan na kahit may mga taong hindi nakatira sa third world countries, hindi nila naranasan ang tunay na kalayaan. Amen ba? Kasi sa Amerika daw, it is a country of freedom, pero maraming mga Amerikano na wala din tunay na kalayaan sa buhay nila. Nasusundan? Okay, i-explain ko pa mamaya yan. Thank you, Don. Okay, so these people were not allowed to participate or benefit from the Industrial Revolution despite the fact that their sweat and blood became its foundation. So yung mga slaves daw, especially, sorry na lang, walang personalan, doon sa mga may kulay ang kanilang balat, sila yung karamihan sa kanila ang ginawang slaves, sila yung nagpapagal, sila yung nagpapakahirap, pero yung mga nag-o-oppress na bansa, yun yung umuunlad, sila lalong naghirap. Napapansin niyo ba? Maging sa Pilipinas man, may mga mayayaman, yung mga mahihirap ang nagtatrabaho, lalong naghihirap, pero yung mayayaman, lalong yung mayaman. Amen. Nasusundan. Okay? So, speaking of freedom, they are the ones who are most desperate. Kaso lang, on the other hand, do the people of God really have freedom? Yes. Alamin natin yan ngayon kung mananatili yung yes. Okay, so ang aim natin sa topic na ito is for us to understand our freedom and then for us to be self-disciplined with our freedom. Paano napunta self-discipline? I-explain ko yan mamaya. Okay, unang bigyan kong pansin, ano nga ba ang ibig sabihin ng freedom? Sige nga. Kalayaan. Parang Kalayaan Avenue. Na meron yan sa, sa Makati. Independent. Independence? Medyo may kakaibahan ang kalayaan kaysa independence. Okay? Any idea pa? You can do what you want. You can do what you want. Parang sinasabi mo, you can do what you want is parang walang batas. Ganun ba ibig sabihin ng kalayaan? Walang batas? Your rights to do. The rights to do? Ganito na lang. Ang ibig sabihin ng freedom ay it is our free dominion over all other creations and over all the earth. Ang freedom, okay, galing po yan sa salitang dominion. So, kapag ikaw ay may kalayaan sa dominion mo, yun ang tinatawag na freedom. Tagalogin ko pa ba yung dominion? Para naman na ata. Baka naman sabihin nyo, dominante ka. Pero, in the first place, nung likhain tayo ng Diyos, hindi ka nilikha na inferior, hindi ka nilikha na slave, hindi ka nilikha na sunod-sunuran or utos-utusan, kundi nilikha tayo ng Diyos na may dominion over all His creations and over all the earth. Pero sa totoo lang, are we experiencing or are we enjoying that freedom? No. Sa asawa na nga lang, hirap na ata. Okay, so ang ibig sabihin pa ng freedom is liberty to dominate the earth through one's unique gifts and talents to fulfill God's purpose. So, dapat daw kung may kalayaan ka, may liberty ka to dominate para ikaw ay makapag-fulfill ng purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen? Okay? It is the liberty to serve God by serving His people without restriction or without restricting or controlling another while that person fulfills his purpose. So, hindi ko sinasapawan yung ibang tao kung ako ay may freedom dahil ako at yung kapwa ko, bawat isa sa atin, may purpose na iniligay ng Diyos kaya niya tayo nilikha. So kung wala kang freedom, hindi mo magampanan yung purpose ng pagkalikha ng Diyos sa buhay mo. Medyo, sana naman yung katahimikan nyo ay ninanamnam nyo yung sinasabi ko. Ha? Nasusundan ba?
Okay. Our kingdom purpose, ano nga ulit? To rule over all the earth, pang-apat. Multiply. To multiply, pangalawa. Apat lang yun, nakalimutan nyo na. Ha? Pangatlo, And rule over all the earth. ang nasabi na, pang-apat. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 28, kasunod noong sinabi niya na binigyan niya ng freedom to dominate, liberty to dominate ang tao sa buong mundo at sa ibang nilikha. Sabi ng Genesis 1:28, okay, gusto kong basahin sa inyo, especially doon sa mga baguhan. Okay, ganito po ang sinasaad ng Genesis 1:28. Then God blessed them and God said to them, be fruitful, okay? Maliban sa pagiging fruitful, sabi niya, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So, una, sabi niya, be fruitful, pangalawa, multiply, pangatlo, replenish the earth. Kumbaga, you are supplying the earth or you are producing your own kind. Nasusundan niyo po ba ako? Okay, isang banana. Sa bansang ito, grabe po ang Christianity noong unang panahon. How about ngayon? Anong nangyari? Bakit nawawala? They become complacent or yung next generation, hindi nila naisalin yung kanilang kaalaman patungkol sa Diyos, hindi na replenish, natural, nauubos. Nasusundan. Okay? And then, to rule over all the earth. Eh, paano ka makarule sa earth kung wala yung freedom mo, yung liberty to dominate, ay, ewan ko kung saan napunta. Forgotten. Okay, so, these are the very purpose of freedom. Without liberty, we cannot fulfill them. Yes? May isang sumagot. Hindi ko alam kung saan lumilipad yung isip nyo. Sana andito lang sa loob. Okay. True freedom is self-discovery of one's personal purpose and the liberty to pursue the fulfillment of that purpose according to the laws and principles established by God. So, magkakaroon ka ng tunay na kalayaan kapag na-discover mo ang iyong personal purpose ng pagkalikha ng Diyos. Nasusundan ba? Kasi, paano mo i-fulfill ang purpose na hindi mo alam? Ang hirap ba noon? Lalo na si Riel, ang bilis niyan utusan. Okay, Dad. Pag mayroon akong inuutos doon sa ibaba para iakyat, okay, Dad, agad sagot niyan. Pero mamaya-maya babalik yan. What did you say, Dad? So, unless na alam mo ang purpose mo, hindi ma-fulfill mo siya. Pero kapag hindi mo alam, wala kang ma-fulfill. You will be fulfilling your own purpose, not God's purpose. Amen. Okay? What hinders our freedom? Sige nga. Naintindihan natin ang ibig sabihin ng freedom na ito pala yung pag-discover ng purpose mo at pag-fulfill ng purpose ng pagkalikha ng Diyos sa buhay mo. Pero ano ang pumahadlang nito? Ano ang pumipigil? What hinders our freedom para hindi natin ma-fulfill yung purpose ng Lord? Lack of knowledge. Lack of knowledge. Very good. Because you cannot fulfill what you don't know. Sin? Pwede? Okay? Kasi sin yung nag-slave sa'yo, nag-o-oppress sa'yo. Kaya sabi ni Paul, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Ay, si Andrew pa na yun. Okay, so Exodus chapter 8 verse 1. And the Lord spoke to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me. Klaro kaayo, Bisaya pala yun. Nakarinig lang ako ng maayong udto-joy eh. Gusto ko nang mag-Bisaya. Okay, ang purpose ng Lord, bakit niya gustong palayain ang Israelites from Egypt, sabi ng Lord, that they may serve me. In other words, if the
the Israelites were not serving God, they were in Egypt. Amen. Sa buhay mo ngayon, nagsiserve ka sa Lord or nasa Egypt ka? Minsan nasa Egypt? Tawid-tawid baga? Exodus chapter 8:20, and the Lord said to Moses, rise early in the morning and stand before Pharaoh. As he comes out to the water, then say to him, thus says the Lord, let my people go, that they may serve me. Inulit ko lang para gusto kong madiinan yung purpose ng Lord para tayo ay makalaya. In other words, if you are not serving God, there must be something that holds you back. Amen? Okay? Loss of authority and dominion. Kasi nga, binigyan tayo ng authority ng Lord para ma-fulfill yung purpose. So kung hindi ka nag-serve ng Lord, you are not fulfilling your purpose, you must have lost your authority. Paano ka naman magawa yung gusto mo, may mga nag-dominate sa'yo? Parang naalala ko sinasabi ni Brother Bobby, ano yung isang susut, ano ba yun? Isang susutuwi. Isang sutsutuwi. Isang suwi. Isang suwi. May mga mister daw ang tapang-tapang, pero isang sutsut lang daw ng misis. Shh! Wait! Uwi! Isang suwi lang. Okay, so once you're dominated, you will be restricted. So, wala daw rin yan. Ang walang ganyan, wala naman personalan. Pero naalala ko yung sinasabi mo, hindi naman tayo takot, marunong lang tayong magmahal. Okay, so once you're dominated, you will be restricted. So wala ka ng freedom. Dominated ka na eh. Lalo naalala ko yung mga tagaruhang to na medyo maraming manginginom. Sabi nila, maganda pag duty si Mrs. kasi wala daw curfew. Baka pag nandun si Mrs. naghintay, sasakan daw ng pinto. Ibig sabihin, walang freedom, may restriction. Nasusunod. Ay, lalo na pag minapilit ni Mrs. lagot na. Okay, so because of the restrictions, you cannot do what you wanted to do or supposed to be doing. Wala ka ng freedom eh. Klaro naman siguro. Okay? Oppression, isa pang nag-hinders ng freedom natin. Oppression, slavery, or bondage. Siguro naman, very self-explanatory na yung mga words na yan. Amen. Okay? The Israelites and us must be serving God in our freedom. Supposedly. In other words, if you are not serving God, maaaring nanatili ka pa sa bondage mo. Tingnan natin. If you are not serving God, you must be in bondage or slavery. That means you're not free. Kasi nga, ang purpose kung bakit ka binigyan ng dominion para ma-fulfill mo ang purpose ng Lord. So kung hindi mo na-fulfill, hindi ka free. Gets ba? Explain ko pa yan. Luke chapter 11 verse 23, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Maraming tao, okay lang sa kanila na hindi sila nag-scatter. Pero sabi ng Lord, kung hindi ka nag-gather, ano ang ginagawa mo? Nag-scatter ka. Eh, pastor, hindi naman ako nagkakalat sa church, hindi ako naninira sa pastor, hindi ako nag-create ng division, hindi ako nag-scatter. Pero kung hindi ka nag-gather, sabi ng Lord, nag-scatter ka. In other words, if you are not serving God with the liberty to dominate, you must be in bondage somewhere. Klaro na? Tingnan pa natin kung may freedom pa nga tayo. Okay, so, nawala yung puti. Hindi ko makita dito. So kung ito yung freedom, kailangan mag-break mo yung chains nang sa ganon makarating ka sa lugar or state ng buhay mo na nagsiserve ka sa Lord. So kung wala ka dito, maaaring andito ka. Andito ka sa bondage. Nasusundan ba? Nasaan ka? Andito sa bondage o nagsiserve sa Lord?
Yung hindi sumagot. Next question. Dito? Ha? Sabi ng Lord, if you do not gather with me, you are scattering. So kung hindi ka na nag-serve, hindi ka nag-gather kay Lord, nag-scatter ka. Nasusundan mo? Amen. Okay. Alam niyo ba ibig sabihin ng busy? Occupied. Ano pa? Too much things to do. Ang ibig sabihin ng busy ay being under Satan's yoke. Wow! So, maraming tao, walang personalan ha, walang personalan, hindi ko sinasabing huwag kayo magtrabaho. Maraming tao, hindi lahat ng tao ay free umatin ng church, hindi lahat ng tao ay free mag-serve sa Lord, ay sabi nila, busy. Ibig sabihin, kapag busy ka, you are being under Satan's yoke, nang sa ganon, hindi ka free na mag-serve sa Lord. Klaro na yan. Sino dito yung mga may freedom? Okay, at least lumalawak yung pa-understanding natin. Hindi lang tayo kakanta-kanta na, I'm free. Tapos hindi naman free. Okay? It could just be a simple thing that makes you busy, but it's the same thing that hinders you from serving God. Maaring ang nagpapabisi sa'yo ay Facebook lang. Kakaka-chat mo, napuyat ka, kaya late ka nang umaatin sa church. Wala akong tinutukoy. Amen ba? So, anything that makes you busy hanggang sa pumipigil at humahadlang ito sa kalayaan mo na mag-serve sa Lord, you are under Satan's yoke. Guess, ang hirap pumalakpak dito dahil maraming pinatamaan. Okay, gusto kong kukunin sa NIV translation, Exodus chapter 8 verse 1, Then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh and say to him, This is what the Lord says, Let my people go so that they may worship me. Sa New King James translation, it says, so that they may serve me. NIV translation says, so that they may worship me. Do you know what is meant to worship? Worship or placing the greatest value. Tagalogin na lang natin, pahirapan pa natin sarili. Pagpapahalaga. Sa buhay mo ba, mayroon kang kalayaan para pagpahalagahan mo ang Diyos na una sa lahat ng bagay? Or mayroon pang ibang mas mahalaga at pinahalagahan mo kaysa sa Diyos? It's your priority. Sa lahat ng panahon? Okay, so this would mean if we are not worshiping Him, we are in bondage. The problem with lots of people today, they worship God not in the prescribed manner that God wanted them to be. John chapter 4 verse 24, and God said, those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Is it what is going on with most of the believers? They worship God in spirit and in truth, or they worship God through the routine, through the rituals, through the lyrics of the books? Hello? So, if not all believers or if not all Christians are worshiping God in spirit and in truth, they must be in Egypt. They are not free to worship. They are not free to serve God because they don't have the freedom to dominate. They have been dominated. Gets ba? Okay. Deliverance. Sige nga, ano pagkaintindi niyo ng deliverance? Pag-rescue, okay? The Pharaoh or king of Egypt, Pharaoh
hardened his heart and didn't let the people go. Sabi niya sa Exodus chapter 5 verse 2, Who is the Lord that I should obey Him and let the people go? Mahirap nga namang sumunod, hindi mo kilala. Susunod mo? Amen. Parang ganyan tingin niyo sa akin. Pa-check lang ng effect sa video, baka masyadong madilim. Hindi, Pastor. Okay lang. Sige. So, dahil sa pagmamatigas ng Pharaoh, God has the authority or opportunity to do miracles such as water turned into blood, frogs, boils, hail, darkness, death of sons of the Egyptians. So many miracles. Kasi kung sumunod agad si Pharaoh, may mag-miracle pa si Lord, hindi na. No. Hindi na. Nag-miracle lang siya dahil nagmamatigas ang Pharaoh. Sa buhay mo, kailangan pa ba ng miracle para magkaroon ka ng kalayaan? To the point or climax ng miracles na ito, kailangan pa bang patayin yung panganay mo para matutunan mong paglingkuran ang Lord? Okay? Colossians 1:13, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. So, inalis tayo ng Lord from the powers of darkness tungo sa kaliwanagan ng kanyang kaharian. Okay, stuck in the wilderness. Kailangan nila ng oil, just add oil. Kasi na-stuck na. Kasi nga, maraming tao nakalaya sa Egypt, pero na-stuck naman sa wilderness. Hindi nakarating sa land of freedom. Tingnan natin kung bakit. Okay? The problem was, the Israelites were delivered spirits with an oppressed mind. Their mindset is still in Egypt. Yung mindset nila ay pag-iisip pa rin ng isang slave. Tingnan natin. Bakit ko sinabi yan? Okay, ano nangyari? Ano ulit? Sheep and pants. Malayo na. Malayo na. Doon na sana sa ano. Sheep. Ang layo. You're fine. Si pindot na pindot agad eh. Okay, so they were delivered from Egypt, but they have an oppressed minds or slave spirit. Their minds cannot handle stress nor challenges. Do you agree with me? Last week we have studied and we have quoted Exodus chapter 13 verse 17 that the Lord did not let the Israelites go to the way of the Philistines, although that was the nearest way, lest they see war and go back to Egypt. In other words, alam ng Diyos na mga Israelita, hindi nila kaya ang isang challenge. Nasusundan ba? Bakit hindi kaya ng isip ng mga Israelita ang isang challenge? Sige nga. Ha? They are scared? Ano pa? Their minds cannot handle it. Why can't their minds, or why are they not able to handle it? They haven't changed their mindset, Pastor. Ha? They haven't changed their mindset. They haven't changed their mindset. Eh, anong mindset meron sila? Okay, slaves, okay. Ang mga slaves kasi, okay, they are narrow-minded. Wala akong pinapatamaan. Naalala ko tuloy yung isang Bisaya na nag-apply ng katulong. Sabi ng among, Neng, maaga kami nagigising ha, alas 6 kami nag-aalmusal. Sagot ba naman ng bagong katulong, sige ho, pagtulog pa ako, mag-almusal na kayo, maulan na. Pag ikaw ba naman ako, sagutin ka ng katulong mo ng ganyan, iligpit mo na yung mga gamit mo, paghanap ka na ng ibang trabaho. Kaya ko sinasabi, narrow-minded ang nasa slavery kasi nasanay sila, iba yung nag-isip sa kanila at gumagawa na lang sila ayon sa inuutos sa kanila. Nasusundan ba? They used to work without using their brain. Paano ka ba maggamit ng utak mo? Okay, ganito. Ang point ko dyan, their oppressors are the ones thinking for them. Sabi ng Pharaoh, dumadami
madami itong mga Israelita, baka sakupin nila tayo, i-oppress natin sila, pahirapan natin sila. So in other words, the oppressors are the ones using their mind, while the slaves, they just do what their oppressors said or told them to do. Yes. Okay? Example. They were told what time to wake up, what time to eat, what time to stop working, what time to sleep. Almost everything they do, they will be told for them to do it with a will. Nasasanay sila na kapag hindi utusan, hindi sila gagawa. Kapag hindi sinabing magtrabaho, hindi sila magtrabaho. Ganyan ang slave spirits. Are you following me? Okay? They don't have initiatives. Paano ka naman magkaroon ng initiatives? Wala kang kalayaan. May restrictions ka. So, you cannot do what you wanted to do. You cannot do what you're supposed to do. So, yung utak mo, anong nangyayari? Just like in muscle atrophy, their brains shrinks. Hindi na Ang muscle atrophy, halimbawa, halimbawa lang ha, sabi nila, naku doon. Ang lalo kinalaman sila ko doon. Halimbawa, kapag ako napilayan at sinimento ito, hindi ko magagamit. Resulta noon, pagtanggal ng simento, yung paa ko lumiliit. Yan ang tinatawag na muscle atrophy. Lumalaki lang naman kasi yung muscle kasi ginagamit. Pag hindi ginagamit, lumiliit. Ganyan din ang utak. Kapag ginagamit mo, lumalawak. Kapag hindi, kumikitid. Alam niyo po ba, ayon sa mga scientists, ang ginagamit natin or ang paggamit natin sa utak ay 10% lang? Are you aware of that? Ibig sabihin, kung karaniwan, average na tao, 10% lang ang ginagamit ng kanilang utak. Yung mga makitid ang utak, baka 5% lang. Amin ba? Nasusundan ba? Na-quote pa ng isa nating kapatid sa Facebook, sabi niya, the worst thing with those who are narrow-minded is their mouths are wide open. Kaya nga, pagdating nila sa wilderness, kunting problema lang, reklamo na sila agad kasi hindi kayang i-handle ng mind nila. Kaya ang resulta, nag-compensate sila sa bibig. Dinala ba kami ng Diyos dito sa wilderness para ilibing lang dito? Sana bumalik na kami sa Egypt. Nung nasa Egypt, pray sila nag-pray. Lord, palayain mo kami. Alisin mo kami sa Egypt. Nung makaalis na, gustong bumalik sa Egypt. Hallelujah! Hindi na naintindihan. Maraming Kristiyano hanggang ngayon, reklamador pa. Ano ba itong weather na ito? Ang lamig-lamig. Pag uminit naman, ano ba ito? Ang init-init naman. Hindi na maintindihan. Ang sobrang lamig. Pagdating sa Pilipinas, yakang, hindi na lalabas ng bahay kasi naka-aircon. Ang init. Parang naman lumaki sa England eh. Example ko lang yun. Walang personalan. Okay, so it is for this reason that God placed challenges before them so that their minds will become functional again. Amen. Magkaroon ka ng creativity, magkaroon ka ng initiative na kahit walang nag-uutos sa'yo, walang nagkukalan sa'yo, you will learn to do what you are supposed to do without being told. Amen. Amen. Ay hindi, kung ang utak mo ay nasa slavery pa rin, although delivered ka na sa Egypt mo, pero ang minds mo oppressed pa rin, hindi ka makapag-isip, wala kang initiative, hindi maghihintay ka, nang uutusan ka kasi nasanay ng mga taong ganun ang kanilang buhay. Ang nakikita ka lang natin, ang nakikita lang natin kay Moses, na disqualified siya from entering the promised land. Hindi natin nakikita gaano kabigat yung burden na dinadala ni Moses na yung mga Israelita, lahat na lang ng gagawin, dapat pang utusan. Hallelujah! Imagine mo na lang kung yung anak mo medyo may utak na, may edad na, lahat na lang ng gagawin niya, iutos mo pa. Magbihis ka, ganito isuot mo, kumain ka, mag-brush ka, kumain ka, maligo ka. It's
siya sa kanila, kapag nagtanong sa akin mga anak ko, madalas hindi ko sinasagot. Lalo na kung alam nila yung sagot. Gusto ko mag-isip sila. Kaya nga, maging sa pag-preach ko, nagtatanong ako, gusto ko kasi mahasa yung utak nyo. Gusto ko ma-explore yung capability ng utak nyo. May mga utak kayo. Naalala ko na naman yung post sa Facebook, mayroon daw sumbi looking for brains, nilampasan ka. Ang sumbi na naghahanap ng utak tapos nilampasan ka, ay ibig sabihin wala kang utak. Okay, so test usually refers to the capability of your mind. The good thing with the Lord, you will take the test and learn from it. Sa classroom, you will learn the lessons and take the test. Nasusundan ba? So sa classroom, you will take the lessons and take the test. Sa Lord, take the test and learn the lessons. So if you are not learning the lessons, you will be taking the same test. Kaya huwag kang mag-isip o huwag kang magtataka, bakit pa ulit-ulit na lang akong tinitest? The reason for that is you're not learning the lessons of those tests. Amen. At dahil sa slave mentality na yan, the reason they keep complaining was their minds wasn't able to cope with it. Isa pa, due to the hardships in bondage, they hate work. No? Sa trabaho mo ba? Ganito na lang. Ikaw ba? Gusto mong magtrabaho o you hate work? Ha? No choice. Ako'y naiinis ako makinig doon sa reklamo na, lalo mga Pilipino na, ang daming mga tao sa Pilipinas, walang trabaho. Sana magkaroon na sila ng trabaho, pero kulang ng trabaho sa Pilipinas. Pero pagdating ng ibang bansa, pare-reklamo ng kanilang trabaho. Trabaho na naman, kakalimang long days na ako. Bakit hindi na naglibre yung trabaho mo? Nagreklamo ka pa. Ibig sabihin lang yan, mayroon kang slave spirit kasi ang mga pag-iisip na nag-hate ng work, kaya ayaw nila ng work kasi yun yung karanasan nila noong sila'y nasa bondage pa. Nare-refresh yung sugat ng kanilang mga ego. Hello? Work reminds them of their bondage. Their mentality of freedom is free from work. Amin ba? Kaya, ito parang na rin sa sarili nyo, turuan nyo man yung mga pinapadalhan nyo sa Pilipinas na magtipid. Akala lang kasi ng mga tao sa Pilipinas, pinipitas lang yung pera dito sa puno. Tayo yung tipid na tipid, sila naman yung gastos ng gastos. Tapos pagdating sa trabaho, ay naku, mahirapan ka pa mag-utos, ikaw pa masama. Why? Because ang slave spirit, ang slave mentality, ayaw nila ng work. Kaya kung ikaw, hate mo pa yung work mo, ako lamang, nasa Egypt bondage ka pa. Gets ba? Okay, Proverbs chapter 28:19. Whoever works his land will have plenty of bread, but he who follows worthless pursuits will have plenty of poverty. Grabe. So, kung ikaw daw ay nagtatrabaho, magkaroon ka ng plenty of bread. Pero kung ang iniisip mo lang, mga fantasy na manalo ka ng loto, manalo ka ng wedding, manalo ka ng kung ano-ano pa mang pananalunan mo, na parang mga tao kahit nga mga kasama ko trabaho sa ospital, laging tumataya ng loto. Yung kasama ko sa ward, 15, linggo-linggo. So sa isang buwan, mayroon na siyang 60. Sa isang taon, mayroon na siyang 720. 30 years na siyang tumataya ng loto. Kasi mentality niya, once na manalo ng loto, oo, goodbye poet.
this is where proud mentality sets in as they don't want anybody to be ahead of them and become their oppressors. Aha. Bato-bato sa langit. Huwag naman sana dito mayroon pang crab mentality. Kasi ang mga alimango, ang crab, pag umangat yung isa, gustong mag-hitch, hihilain, pareho silang bumagsak. Happy na, sama-sama together na sila. Kasi nga, ang mentality ng mga nasa slavery, ayaw nila na mayroong umangat kasi kapag umangat, yun na yung magiging leader nila, yun na yung mag-uutos sa kanila. Sabihin nila, sa isip-isip lang nila, di bali nang maghirap ako, basta sama-sama together tayo. Nasusundan niyo bakit nagkaroon ng crab mentality? Maliban pa doon, their pursuits is to have life of their oppressors. To have the life of their oppressors. Ang hinahangad ng mga mayroong slavery spirit is, ako yung susunod na maging presidente. Huwag ka. Pag naging presidente yung mayroong slavery spirit, tudas lahat ng kalaban. Okay, hindi tayo lalayo. Nung nagpunta ako ng Kenya, itinuro sa akin ng driver, ito, napakagandang building. Natalo yung may-ari ng building sa eleksyon, giba yung building. Why? Kasi yung mga nakaupo, mayroong slavery spirit. So, ayaw nila na may kompetisyon, ayaw nila na masasapawan yung papel nila, uubusin lahat ng mga kompetensya, uubusin lahat yung lahi ng mga kalaban. Nasusundan ba? So, the pursuits of those who are having slavery minds is the life of their oppressors. Kaya nga, mayroon ako nabasa sa Facebook, kakasama ko na rin sa trabaho, sabi niya, akala mo naman kung umasta kung sino, hayaan niyo pag ako nagkaroon ng authority at imaman, may paglalagyan kayo. Mga ganyang pananalita ba? Na, weather lang yan, panahon mo, pag ako naman, nakabawi ako, ingat ka sa akin. Hindi pananalita ng Kristiyano yan. Okay? They don't trust anybody. Ang mga oppressed minds pa, laging doubtful. Bakit kasi? Ayaw nila na mayroong lumamang sa kanila. So, kapag mayroong umangat ng konti, sinisiraan nila yun. They're doubtful. No wonder people with oppressed minds become materialistic as it gives them gratification. Nasusundan niyo ba ang proseso? Okay. So, hinangad nila ang buhay ng kanilang oppressors. Ang oppressors, maraming material. So, nagiging materialistic sila. Nang sa ganun, one day, sila na rin ang magiging oppressors. Ganda na ibig sabihin yan. Weather lang yan. Tama ba? Sabi ng Lord, huwag niyong intindihin, do not worry about what you eat, what you drink, what you wear, kasi ito yung mga bagay na hinahanap ng mga hindi nananalig sa akin. But seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Why are we not seeking the kingdom of God? Because we pursue material things instead of the kingdom of God. Tama ba ako? Okay? This is also where inferiority complex originated. Kaya yung mga itim, sorry na lang, hindi naman tayo nagdi-discriminate, pero ganun talaga ang isang katotohanan. Okay? Ang mga itim, tamad na sila kumilos kasi galing sila sa slavery. Yun ang background doon. Kapag inutusan mo sila, akala nila, ino-oppress mo sila. At maliban pa doon, kapag inutusan sila, feeling sila? Mababa. Inferiority complex. Ikaw ba may inferiority complex? Minsan? Okay, so kung alam mo na ikaw ay nilikha ng Diyos with the liberty to dominate, dapat wala kang inferiority complex. Amen. Okay? Deliverance is release from oppressors, but freedom is deliverance from oppression. Nasusundan ba yan?
So, hindi porket wala ka na sa Egypt mo, na-release ka na sa oppressors mo, may freedom ka na sa oppression. So, deliverance is release from oppressors, but freedom is deliverance from oppression. Are you free from oppression? Amen. Yung mga amen nyo, nag-iisip pa para naman hindi mapaya si pastor. Okay, last but, the truth that we know will set us free. Hindi ko sinabi dyan, the truth does not set us free. Tama ba? Hindi sinabi ng Biblia, the truth will set you free. Walang sinabi ang Bible na gano'n. Sabi ng Bible, you will know the truth, and the truth that you know will set you free. Maliban na ang isang katotohanan ay nailagay sa iyong pangunawa, sa iyong kaalaman, hindi yun makakatulong sa iyo. Yes? By the way, welcome sa birthday celebration at sa gawain ng Lord. Okay? If we agree on the world perception and category, some of us, yung category kanina na first world, second world, and third world, kung mag-agree ka doon, some of us might say they are first world, second world, and many might think as they are in the third world. It is, maaaring, wala ka sa US, wala ka sa European countries, pero maaaring sa tingin kategory ng mundo, nasa third world ka, pero ganun ba ang ibig sabihin? Doon ba ang basihan, batayan ng tunay na kalayaan? No? Okay. It is not on which country you were born or live. Kasi, siguro, ang iisipin mo, kapag nasa Pilipinas ka, hindi ka bilong sa first world, hindi ka bilong sa second world, nasa third world ka. Lalo na, kung pag-uusapan natin ng Africa, i-categorize natin agad na sa third world. Pero, basing on God's, okay, it's not the color of your skin. Kaya ako, hindi nakatakot mangitim. Mayroong Amerikano ba yun na nagpunta ng Cebu na band yung kinancel nga niya yung video niya sa YouTube kasi galit na galit siya sa Pilipinas doon sa 10 things I hate about Philippines. Kasi daw may mga kalat ng basura, mayroon doon na puro pampaputi ng balat yung naka-display doon sa isang shelf. Sabi niya, bakit mga tao sa Pilipinas gustong-gustong pumuti na wala kang magawa doon kasi nasa weather ka ng ganon. Yes. Hindi ka puputi talaga. At saka, lahi natin yon na hindi pa puti. Yes. Hindi mo lang alam, yung puti, ingit na ingit, nagbabayad pa sila ng ilang pounds para magpatan. Pero mga Pilipino, palibhasa, hindi makatanggap yung katotohanan. Yung mga puti, nagubad na nagpapaaraw, tayo nagpapayong pa. Freedom is not through the color of your skin. Okay? It's not the kind of clothes you are wearing. Walang personalan. It's not your job that determines your freedom. Uulitin ko, it's not your job that determines your freedom because you have been created by God as rulers of this world, as leaders. So, no matter what you do, no matter what your job is, your freedom is not determined by your job. Baka sabihin mo, pastor, paano ako magkaroon ng kalayaan? Namamasukan lang ako. It's not your job that determines your freedom. If you are still fulfilling God's purpose in your life, then you are freely indeed. Amen. The biblical context of freedom's basis is your fulfillment of God's purpose. To make it short, are you fulfilling God's purpose? If not, you are not free. Amen? Para bagang mayroon akong epekto sa sakit yung hindi makatulog habang nakatingin kayo sa akin. Inaantok na kayo. Tatapusin ko na. Knowing you were created to dominate the earth, it should set you free from any bondage. Yes? Money,
Galing lang sa papel yan, at ang papel galing sa mga puno. You should not be ruled by money. You should not be controlled by money. Hindi ko sinasabing masama ang pera. Kung sa tingin mo masama ang pera, akin na. But you should not be controlled by it. Walang personalan, ha? Sigarilyo are made from plants. You are created to dominate, to rule over all the earth. Hindi ang sigarilyo ang magkukontrol sa'yo. Sorry na lang, ha? Wala. Example lang baga. Hindi naman niya tinatago yun, eh. Hindi naman siya hipokrito kagaya ng iba na, uy, andyan si Pastor. At least naging honest siya, di ba? Okay? Wine from grapes lang yan na hindi ka dapat kontrolin yan. Kailangan drink moderately. Gayahin niyo si Pastor. Baka sabihin niyo, nakalusot na naman si Pastor. 1 Corinthians chapter 6 verse 12, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Hindi ka kinokontrol, hindi ka niruruled by anything. Ni kahit asawa mo, nunca! They promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. For a man is a slave to whatever has mastered him. Ulitin ko, ha? They promise their freedom while they themselves are slaves of depravity. Ano ibig sabihin niya? Malay ko. Moral degradation or moral decline. Kung ikaw ay nagkaroon ng moral decline, wala kang freedom. For a man is a slave to whatever has mastered him. So kung may nagkukontrol, may nagmamaster, may nag-rule sa buhay mo, wala kang freedom. Amen. Amen? Baka kagaya ng mga lalaki pag nasa inuman, ang tapang-tapang sa bahay, ako ang leon. Dating ni Mrs. Uy, akala ko ba ikaw leon? Si Mrs. ang may-ari ng leon. Challenge! Is your mind free from oppression? No. At least, honest ka or alam mo, are you fulfilling God's purpose in your life? Amen. At all times? Are you gathering with Him? If not, there's scattering. Okay? Are you dominating all other creation without restricting others while they fulfill theirs? It's a good point of reflection. Kaysa naman, uuwi ka, ano ba yung topic? Alam ko, freedom yun eh. Ano ibig sabihin ng freedom? Basta, tanong mo na lang. Andyan naman yun sa YouTube. May notes naman si Pastor sa Facebook. Babasahin ko na lang yun. Conclusion? Galatians 5:1, NIV translation, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Para ikaw ay magkaroon ng tunay na kalayaan, Christ has died on the cross to set us free. Amen? At ilagay po natin ating sarili sa presensya ng Lord. Kung meron man sa inyo dito na hindi pa dumating sa point ng kanilang life na ibinigay nila ang kanilang buhay sa Lord, binuksan ang kanilang puso at tinanggap ang Panginoong Hesus, hindi ko kayo tatawagin pumunta dito sa harap. Inanyayahan ko lang kayo na sumunod sa panalangin ko. Hindi ako panalangin para sa inyo, i-guide ko lang kayo sa right prayer. So, mas maganda na rin iyuko nyo ang inyong ulo at ipikit ang inyong mga mata.
Try to put yourselves in the presence of God. Maaaring ikaw ay tumanggap na sa Lord, pero walang mawawala sa'yo kung uulitin mo ang panalangin na ito as a prayer of acceptance for the Lord. Sabihin nyo at ulitin nyo ang sasabihin ko sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, salamat po sa kalayaan na ibinigay mo sa akin. Hindi na ako alipin ng anuman. Hindi na ako alipin ng maging sino man. Because in the first place, you have created me with the liberty to dominate my circumstances, liberty to dominate and rule over all the earth. Sa sandaling ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, turuan niyo po ako na mamuhay na may kalayaan at nag-fulfill ng iyong purpose sa aking buhay. In Jesus' name. Amen. Before natin tawagin si Nicole, gusto kong itaas yung mga prayer request nyo. Kung wala kayong prayer request, ano man yung panalangin nyo, taas nyo sa Lord. Ano man yung bagay na gusto i-bless ng Lord sa buhay nyo, taas nyo sa Lord. Lord God, kami po'y nagpasalamat sa iyong salita, Panginoon, na nagdagdag po ng aming kaalaman that it is not enough to be delivered, to be released from the oppressors. Lord God, we should have the freedom from oppression. As you have said in your word, we will know the truth, and the truth will set us free. So we pray, Lord God, as we offer these offerings and tithes to you, bless niyo po ito, Panginoon, ayon sa takalang aming ginamit, sa nawang takalang gagamitin mo sa amin. Bless niyo rin po ang aming mga dalangin, O Lord God, mga iniiyak ng aming puso, Panginoon. Inaangkin po namin na as we listen to your word, ang aming mga dalangin kanina pa lamang ay yun ang pinakikinggan ng Panginoon. Sama-sama namin tinataas sa iyo, Lord, ang pag-intervene mo, ang iyong comfort sa buhay ni Ate Wen, sa kanyang nanay, sa kanilang buong pamilya. Sa iyo po namin inahabilin ang kanilang buhay, O Lord God, because in you we have trust and confidence. Whatever the results, O Lord God, let it be for your glory, and let your comfort be upon all of them. Ganoon din po, Lord, i-bless nyo rin po ang aming mga pagsusumikap. Sabi mo, Lord, kapag kami ay nakarating sa promised land, you will bless the work of our hands. Bless our employers. Bless us in a way that we will be a blessing to the people around us. So we thank you for all these favors in Jesus' name. Amen. Gusto ko tawagin si Nicole. Maliban pa doon, gusto ko rin tawagin yung mga ninong at ninang para yung kanilang basbas kay Nicole is, magkaroon ng change of, or renewal of commitment, especially yung magulang na rin. So, mga ninong at ninang, nangyayarahan ko isa sa mga ninong, hindi naman ako. Ninong din ako. Isa sa mga ninong at isa sa mga ninang mag-offer ng prayers. Okay? Lahat na ata. Okay, isang ninong ang mag-offer ng prayer. Meaning volunteer. Okay? Doon natin kaming kamay. Parang ito lang ang mga ninong at nina. Sige. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa 1 year na dinagdag mo sa buhay ni Nicole, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po na napakalaking blessing, Panginoon, ng batang babae na ito na pinagkaloob mo kay Kapatid Lisa sa kanyang asawa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Tunay po na yung pagpapala mo, Panginoon, ay may mga pagkakataon na hindi po namin na-expect, Father God in heaven, pero
Ikaw, Panginoon, ay tapat, O God. Hallelujah. Totoo po, Panginoon, na may purpose po, Panginoon, ang pagbibigay mo sa kanila, Panginoon, ng pang-apat na anak na ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa nga po, Panginoon, habang sa paglaki ng batang ito, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, ay patuloy na naging gabay ng batang ito. Patuloy mo pong gamitin ang kanyang mga magulang o makapangyarihang Diyos na ang batang ito, Panginoon, ay mapalaki ng may takot sa Diyos. Dahil ito po, Panginoon, dahil ibinigay mo po ito sa amin, Panginoon, na binigyan mo po kami, Panginoon, ng authority, Panginoon, ang aming mga anak ay matrain namin the way they should go. So that when they are old enough, they will not turn from it, O God. Panginoon, maraming salamat na muli, Panginoon. At nawa nga po, Panginoon, ay ang batang ito ay lumaki para galing heaven na nasa iyo, O makapangyarihang Diyos. Hindi po siya mawagli ni isang saglit sa iyo, O makapangyarihang Diyos. Salamat na muli at binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. In the mighty name of Jesus. Amen. Isa sa mga inom. Maraming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming po sa salamat sa araw na ito, Lord. Sa kaarawan po ni Nicole na binigay mo po ng isang taong karagdagan sa kanyang buhay, Panginoon. Nawa, Ama, sa kanyang paglaki, patuloy mo po siyang gabayan at lubos po kayong makilala sa pananampalataya, Lord. Gabayan niyo po ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga magulang, Lord. Lalo na po ang kanyang mga magulang, Lord. Nawa, Ama, bigyan niyo pa siya ng maraming araw na nagulad dito, Lord. In Jesus' name, we pray. Thank you, mga ninang at ina, mga magulang. Bago yung victory song, gusto ko rin i-welcome yung mga bisita ni na Sister Lisa. Pwede kayong pumunta dito sa harap. Mag-offer lang kami ng prayer sa'yo. Gusto lang namin sabihin sa inyo na natutuwa kami makasama namin kayo, lalo po makasama namin kayo ulit. Okay? Habang after natin silang ipag-pray, kamayan natin sila isa-isa or the same, please will tell that we are so happy and we welcome them to be with us today and hopefully next Sunday. Okay? Doon natin kamay sa kanila. Sister Gina pa. Okay? Lord, salamat po sa mga kaibigan namin ito or mga bisita ni Sister Lisa, ni Brother Rodi. Dalangin namin, Lord, na ikaw po ang lubusang pagpalang ng kanilang mga buhay, ng kanilang buong sambahayan, O Lord God. Panghawakan niyo po ang kanilang pangangatawan, ang kanilang kalusugan. Ganun din po, pagkaingatan niyo po ang kanilang mga anak buhay. Nakikisa kami sa kanilang dalangin, O Lord God, ano man yung desire ng kanilang puso, let it be granted unto them, O Lord, as they listen to your word or as they delight themselves in you. So Lord, it is our prayer for you to bless them. In Jesus' mighty name we pray.